10 golden rules ng buhay. Alam mo, sa dami ng pinagdaanan ko sa negosyo at sa personal kong buhay, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay pera ang sukatan. May mga prinsipyo sa buhay na parang golden rules na kapag sinunod mo, siguradong mas magiging maayos at magaan ang takbo ng buhay mo. Pero bago ko ibahagi sa inyo kung ano ang 10 golden rules ng buhay, gusto ko munang magpakilala. Ako po si Lorenzo Binay Manalo, isa po akong dating barbero. Naging working student ako, nakatapos din ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo. At ngayon ay isa na akong entrepreneur at isa na rin akong investor. At sa video na to, hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang 10 golden rules ng buhay. Una, alagaan ang kalusugan. Ang unang golden rules ay alagaan natin ang ating kalusugan. Kahit gaano kalaki ang kita mo, kung sakitin ka at lagi kang pagod, hindi mo mai-enjoy ang bunga ng pinaghirapan mo. Mahirap maging milyonaryo kung marami kang kabit. O teka, hindi yung kabit na chicks ang tinutukoy ko dito ha. Ibang klaseng kabit ang tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy kong kabit ay halimbawa, andun ka sa ospital, meron kang 3 kabit. Unang kabit, oxygen kasi hindi ka na makahinga. Pangalawang kabit ay swero, dextrose, kasi kailangan lagi kang may sustain ng iyong pagkain. At ang patatlong kabit ay catheter, kasi doon dadaan ang iyong ihi, kasi hindi mo na magawang makaihi. Sa makatuwid, kahit marami kang pera, hindi mo rin sila mai-enjoy kung napabayaan mo at hindi mo naalagaan ang iyong kalusugan. Pangalawa, pahalagahan natin ang ating relasyon. Ang tunay na yaman, hindi nababayaran ng pera ang pagmamahal at suporta nila. Mas masarap matulog nang may kasama ka at masaya, kaysa sa lagi kang nabubuhay na mag-isa. Pangatlo, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Katulad ko na dati merong restaurant at hotel na ako, pero nagdagdag pa ako ng aking business. Yon ang malaking pagkakamali na ginawa ko. Kasi hindi ko linya ang pinasok ko. Kaya ito, binitawan ko na lang. Hindi naman siya nalugi, pero naramdaman ko na hindi maganda sa aking kalusugan. Kaya binitawan ko na lang. Ano ang aral? Hindi lahat ng dagdag ay maganda. Kung paulit-ulit kang nadadapa at napapatid sa parehong bato, baka hindi na yung bato ang problema mo, kundi ang sarili mo na o nasa sayo ang problema. Ang pang-apat, piliin natin ang tamang kaibigan. May mga kaibigan, nakasama ka kapag may pera ka, pero kapag ikaw ang nangailangan, bigla na lang silang nawawala. Kaya mas mabuti pang mag-isa o ilan lang ang iyong kasama, kaysa meron kang kasama na traidor pa. Abusado na, traidor pa. Rule number 5. Gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Gumawa ka ng mabuti kahit walang nakakakita. Dahil ang kabutihan ay parang echo. Bumabalik din yan sa tamang oras. Kapag ang pagpapakabait mo ay pakitang tao lang o scripted, pabalik at pabalik din sa iyo ang karma, hindi ang biyaya. Rule number 6. Huwag kang umabuso sa mga nagpapautang sa iyo. Huwag mong abusuhin ang mga tumutulong at nagpapautang sa iyo. Kung uutang ka, dapat alaman mo kung paano mo sila babayaran. At kung puro utang ka, para ka nagtatakip ng butas gamit ang malaking butas. Hindi naman masama ang mangutang. Ang masama lang ay yung hindi ka marunong magbayad at tumupad sa iyong mga inutangan. Rule number 7. Magbigay ng oras sa Diyos. Ang pampito, magbigay ng oras sa Diyos. Madalas sobrang abala tayo sa negosyo. Nakakalimutan natin kung saan galing ang lahat ng biyaya.
Kapag busy ka palagi, kapag busy ka at lagi kang naghahabol sa oras, trabaho mo o sa negosyo mo, baka sa huli kalendaryo na lang ang sambahin mo. At ang pangwalo, alagaan ang sarili. Alagaan ang sariling pangarap. Tandaan natin mga kanego, hindi nila pangarap yan kung hindi sa atin yan. Kaya ikaw lang ang dapat magsikap. Kung hindi mo ipaglalaban ang pangarap mo, huwag mong sisisihin ng iba kung natupad nila ang sa kanila at ang sayo ay hindi. Next, pangsiyam, disiplina ang tunay na lakas. Hindi sapat ang galing kung wala kang disiplina. Mas lamang pa rin ang may tiyaga kaysa mayabang. Ang taong walang disiplina, para itong barko na walang timon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. At siguradong matidisgrasya siya o ang pinakamalala pa dito ay lumubog siya. At ang pang-10, maging mapagpakumbaba ang totoong dakila. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Mas pinapansin ang gawa kaysa sa salita. Ang punong mabunga, tumuyo po. Ang taong mayabang, kadalasan walang laman. Mga kanego, ito ang 10 golden rules ng buhay na natutunan ko. Tandaan natin, ang buhay ay parang negosyo. Kung marunong kang mag-manage ng sarili mong investment sa tamang bagay, lalaki ang balik. Pero hindi lahat ng tubo ay pera. Minsan, ang pinakamalaking kita ay kapayapaan, respeto, at pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video ko na to, huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at pakishare para mas marami pa tayong matulungan at ma-inspire. Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Ako pong muli si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego, at ang gusto ko ay sama-sama tayong maasenso. God bless po sa inyong lahat.